sabi niya na mas totoo po ba yun yung sinabi niya na mas corrupt yung yung administrasyong Duterte kaysa sa ngayong administrasyong ni Marcos at ni PBBM? May katotohanan po ba yun or gawa-gawa lamang? Makala ko nag-introduction pa lang si partner eh. Kumbaga sa gera eh, puto ka na agad. Brother Vincent, nung lumabas yung issue na yan, ako... Nagulat po siya kay Brother Vincent, si Congressman Bulitas. Oo, nagulat siya. Administrasyong ni Marcos at ni PBBM, may katotohanan po ba yun or gawa-gawa lamang? Makala ko nag-introduction pa lang si partner eh. Kumbaga sa gera eh, puto ka na agad. Brother Vincent, nung lumabas yung issue na yan, ako, ang kapamilya ko, mga kaibigan ko, mga kasama sa RSAP at iba pa, ay masyadong naalarma. No? Itong issue na sinasabi daw ni Colonel Busita, mas corrupt ang dating administration kumpara sa ngayon. Hindi ko pwedeng pagkumparahin ang dating administration at saka yung ngayon. Ano po sabi? Hindi raw niya pwedeng pagkumparahin ng administrasyon ng PRRD sa administrasyong Bobong Marcos. Sabi po ni Congressman Bulitas. Pakinggan po natin muli sinabi niya para po mas maliwanag at malinaw at clear sa ating lahat na itong Congressman Bulitas ay nag-69 na po. Yung 69, mahilig ito sa 69, baligtaran. Pakinggan natin ha. Ang dating administration kumpara sa ngayon. Hindi ko pwedeng pagkumparahin ang dating administration at saka yung ngayon. Dahil ako bilang pulis, mabigat yon pagka nagkakusa ka. Punta. Parang mas gusto pa nila nakawin yung pera eh. So ang hirap sa parte ko kasi engineer ako, pinalaki ako ng parents ko na dapat ganito ka. Pero yung nasa paligid mo parang mga magnanakaw. Ang hirap. By the way, in fairness dito sa administration itong latest hindi na kasing corrupt dati noon. Dati corrupt talaga. Ngayon, yung budget ng facilities ng buildings, construction, na-utilize na properly. Unlike before. Paglilinaw yan, Napangiti po yung nag-i-interview, Napangiti, Before. Paglilinaw yan, di ba? Oy, Congressman Bulitas, masyadong mataas ang pangarap mo, Brad. Antimanok, senador. Gusto mo maging senador, ang kasama mo mga kurap. Sumama ka sa mga sa mga tuwadkom. Mga tuwadkom, makita pa lang ng mga taong bayan, nasusuka na. Mantakin mo yan na Senador Congressman Bulitas. Sinong kasama mo sa One Rider Party List? Sino? Si Rhodes. Rhodes Gutierrez, yung hindi marunong mag-English. Hindi, marunong mag-English, kaya lang hindi naintindihan yung kanyang pagsasalita ng English. Yung gumaganoon. Congressman Bulitas, sinasabihan lang kita, pag sinabi mong corrupt, tayuan mo yon. Huwag mong babalik tayo yung sinasabi mo, hindi maganda yan. Huwag mong isuka, tapos kinakain mo. Huwag, hindi ka aso. Aso ka ba? Tanungin nyo nga si Congressman Bulitas kung aso siya. Di ba? Yung mga aso lang, pag sinuka, kinakain. Di ba? Ayusin mo, Congressman Bulitas, Huwag ganyan. Hindi gusto ng taong bayan yan. Yung sinusuka mo, kinakain mo, pangit yan. Hindi maganda yan, Okay, tantanan natin si Congressman Bulitas. Alright, Reaction TV page nagbabalik po. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon, Si Congressman Bulitas. Si Congressman Bulitas po, kumakambyo. Sinabi po kasi ni Congressman Bulitas na mas corrupt daw yung panahon po ni Pangulong Duterte kesa sa panahon ni Bobong Marcos. Mantakin po ninyo yan mga ka-reaction. Masasabi ng isang Bulitas yun. Si Congressman Bulitas, yung nangingialam sa mga nagtatraffic sa daan. Yan nagsisiga-sigaan. Mantakin po ninyo, tawagin niya mas corrupt ang gobyerno po ni Pangulong Duterte kaysa po sa gobyerno ni Bobong Marcos. Lilinawin po natin yan na si Congressman Bulitas kumakambyo na. Pero hindi po siya makakambyo-kambyo. Kasi po, dinerecho po ni Congressman Bulitas na mas corrupt daw ang gobyernong Duterte kaysa sa gobyernong Bobong Marcos. Pero bago po yan, huwag po natin kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. Kapag nag-subscribe po kayo sa ating video at
umabot po tayo doon sa subscribers na gusto nating maabot yung rurok ng tagumpay, ay pupunta po tayo ng Davao at ibibigay po natin yung gold play button sa ating Pangulong Duterte. O eto na. Isa pang pag-uusapan natin mga kareaksyon. Ito pong si Spokes Harry Roque, ha. Wawarningan niya tayo na kung saan baka magkakaroon daw ng ano ba yan, martial law o ano lang yan, baka sabi-sabi lang yan Hindi naman ako naniniwala magkakaroon ng martial law. Pero kung magkakaroon ng martial law, parang nag-invite na talaga sila na ang taong bayan ay bubuhatin na po yung Malacanang, ha? Yung Malacanang. Bubuhatin na nila yun. Anyway, mga ka-reaction, ito po. Si Congressman Bulitas, pakinggan po natin kung paano po siya bumaligtad. Si Congressman Bulitas, dapat palang pangalan nito, Congressman Bulitas Baligtaran, Bulitas 69. So may pangalan na po si Congressman Bulitas sa atin. Si Congressman Bulitas 69, baligtaran po siya. Ito po, pakinggan po natin. Yun na nagbabiral sa social media, yung about sa na sabi niya na mas totoo po ba yun yung sinabi niya na mas corrupt yung yung administrasyong Duterte kaysa sa ngayong administrasyong ni Marcos at ni PBBM. May katotohanan po ba yun or gawa-gawa lamang? Makala ko, nag-introduction pa lang si partner Kumbaga sa gera, puto ka na agad. Brother Vincent. Nagulat po si Congressman Bulitas sa sinabi po ni Brother yung nag-interview sa kanya. Akala daw niya, ang gagawin ni Brother, ano pa lang, warm up. Hindi, putukan na kaagad. Ibig sabihin, si Congressman Bulitas 69 ay naputukan na po kaagad sa tanong po netong interviewer. Ito po, pakinggan po natin si Congressman Bulitas. Nung lumabas yung issue na yan, ako, ang kapamilya ko, mga kaibigan ko, mga kasama sa RSAP at iba pa, ay masyadong naalarma. Oh, no. No? Itong issue na sinasabi daw ni Colonel Busita, mas corrupt ang dating administration kumpara sa ngayon. Oo. Hindi ko pwedeng pagkumparahin ang dating administration at saka yung ngayon. Dahil ako bilang pulis, mabigat yon pagka nag-akusa ka. November Parang 1, mas gusto pa nila nakawin yung pera So, sa parte ko, kasi engineer ako, pinalaki ako ng parents ko na dapat ganito ka. Pero yung nasa paligid mo, parang mga magnanakaw. Ang hirap. By the way, in fairness dito sa administration, itong latest, hindi na kasing corrupt dati noon. Dati corrupt talaga. Ngayon, yung budget ng facilities, ng buildings, construction, na-utilize na properly. Diba? Unlike before. Paglilinaw yan, di ba napangwi po siya, napangwi po si Aling, tingnan po nyo. Isa ngayon na nagbabiral Facilities ng buildings, construction, na-utilize na properly. Unlike before. Paglilinaw yan, di ba? Napangiti na lang si yung nag-interview, Before. Paglilinaw yan, di ba? Napangiti na lang ibig sabihin, hindi po siya agree na itong si Congressman Bulita 69, sinabi niya na mas corrupt daw yung dating administrasyon kaysa sa administrasyon ni Bobong Marcos. Ibig sabihin po dito, 2022 to, papasok ito si Congressman Bulitas sa majority block ng Kongreso. Baka dito po, tanong lang Congressman Bulitas, nung bang panahong ito, nung ini-interview ka dito, na sinabi mo mas corrupt itong gobyernong PRRD kaysa sa gobyernong Bobong Marcos, dito ba yung papasok yung pera dyan? Tanong lang, papasok ba ang pera, papasok ang korupsyon o ano? Kasi masyadong matalas ang dila mo, Congressman Bulitas. Sa totoo lang, dito sa pagkakataong ito, Congressman Bulitas, talagang napag-alata ka na ng taong bayan, Congressman Bulitas. Tanungin kita, corrupt ka ba? Corrupt ka rin, nagpapanggap ka lang. Kasi kasama mo si sa One Rider Party List, sino bang kasama mo doon? Si Gutierrez. Yung mayaman, si Gutierrez, bandang Bohol yata yung taong yan Pero yung mga lolo niyan, hindi raw sila kasama sa mga illegal na gawain doon sa lugar nila. Wala silang kinalaman sa illegal gambling, ganun. Wala. Malinis siya, si Rhodes. Si Rhodes ba, kaibigan mo si Rhodes? Di ba number 1 nominee yan dyan sa One Rider Party List? Yung One Rider, yung parang hit and run ang ginawa sa mga botante.
ginamit yung yung mga riders doon sa Mindanao. Umalma na si Aling Patente. Si Aling Patente umalma na sa inyo. Ginagamit nyo daw yung kanilang mga convoy pag pumupunta kayo doon. Ngayon, yung mga taga Mindanao, yung mga riders sa Mindanao, wala na, mainit ng ulo sa inyo, Congressman Bulitas. Subukan mong tumawag sa Mindanao, humingi ka ng convoy doon, tingnan natin kung gagawin sa'yo. Di ba? Baka kakalad ka rin ka doon. Huwag kang pupunta doon, Congressman Bulitas. Kailangan pumunta ka doon. Yung meron ka talagang mga tinatawag na mga diehard fans. Mantakin mo kung ako, medyo nasaktan ako sa sinabi mo, Congressman Bulitas, ha. Napatunayan dito, Congressman Bulitas, pakinggan po natin ang sinabi ni Congressman Bulitas, Ayun na nagbabiral sa social media yung about sa na sabi niya na mas totoo po ba yun yung sinabi niya na mas corrupt yung administrasyong Duterte kaysa sa ngayong administrasyong ni Marcos at ni PBBM. May katotohanan po ba yun or gawa-gawa lamang? Makala ko, nag-introduction pa lang si partner eh. Kumbaga sa gera puto ka na agad. Brother Vincent, nung lumabas yung issue na yan, nagulat po siya kay Brother Vincent, si Congressman Bulitas. Nagulat siya. Administrasyong ni Marcos at ni PBBM. May katotohanan po ba yun or gawa-gawa lamang? Makala ko, nag-introduction pa lang si partner eh. Kumbaga sa gera puto ka na agad. Brother Vincent, nung lumabas yung issue na yan, ako, ang kapamilya ko, mga kaibigan ko, mga kasama sa RSAP at iba pa, ay masyadong naalarma. No? Itong issue na sinasabi daw ni Colonel Busita, mas corrupt ang dating administration kumpara sa ngayon. Hindi ko pwedeng pagkumparahin ang dating administration at saka yung ngayon. Ano po sabi? Hindi raw niya pwedeng pagkumparahin ng administrasyon ng PRRD sa administrasyong Bobong Marcos. Sabi po ni Congressman Bulitas. Pakinggan po natin muli sinabi niya para po mas maliwanag at malinaw at clear sa ating lahat na itong Congressman Bulitas ay nag-69 na po. Yung 69, mahilig ito sa 69, baligtaran. Pakinggan natin, ha? Dating administration kumpara sa ngayon. Hindi ko pwedeng pagkumparahin ang dating administration at saka yung ngayon. Dahil ako bilang pulis, mabigat yon pagka nagkakusa ka. Parang mas gusto pa nila nakawin yung pera eh. So ang hirap sa parte ko kasi engineer ako, pinalaki ako ng parents ko na dapat ganito ka. Pero yung nasa paligid mo parang mga magnanakaw. Ang hirap. By the way, in fairness dito sa administration itong latest hindi na kasing corrupt dati noon. Dati corrupt talaga. Ngayon, yung budget ng facilities ng buildings, construction, na-utilize na properly. Unlike before. Paglilinaw yan, Napangiti po yung nag-i-interview, Napangiti, Before. Paglilinaw yan, di ba? Congressman Bulitas, masyadong mataas ang pangarap mo, Brad. Antimanok, senador. Gusto mo maging senador, ang kasama mo mga kurap. Sumama ka sa mga tuwadkom. Mga tuwadkom, makita pa lang ng mga taong bayan, nasusuka na. Mantakin mo yan na Congressman Bulitas. Sinong kasama mo sa One Rider Party List? Sino? Si Rhodes Gutierrez, yung hindi marunong mag-English. Hindi, marunong mag-English, kaya lang hindi naintindihan yung kanyang pagsasalita ng English. Yung gumaganoon. Congressman Bulitas, sinasabihan lang kita, pag sinabi mong corrupt, tayuan mo yon. Huwag mong babaliktarin yung sinasabi mo, hindi maganda yan. Huwag mong isuka, tapos kinakain mo. Huwag, hindi ka aso. Aso ka ba? Tanungin nyo nga si Congressman Bulitas kung aso siya. Di ba? Yung mga aso lang, pag sinuka, kinakain. Di ba? Ayusin mo, Congressman Bulitas, Huwag ganyan. Hindi gusto ng taong bayan yan. Yung sinusuka mo, kinakain mo, pangit yan. Hindi maganda yan, Okay, tantanan natin si Congressman Bulitas. Dito naman tayo sa ating idol, si Spokes Harry Roque. Magkakaroon daw ng martial law, gano'n. Kapag nagwelga yung INC, magkakaroon ng martial law. Kayo naman. Bobong Marcos, ayusin mo, Ito, magsasalita na si Spokes.
Ngayon, nagtatagutong tao na to, pero hindi nyo makikita yan. May pagkapalos yan eh. Wala, hindi nyo makikita yan. Pag nakita nyo yan, mga bakulaw na kayo. Ito po, pakinggan natin. Ko matapos ang bagong taon, sinulit ng weekend. I'm sure marami nag-leave at ngayon siguro talaga nagkakagulo ang traffic ngayon pabalik sa Metro Manila dahil bukas talaga para sa karamihan sa atin ang magiging unang araw ng pagtrabaho. Anyway, ngayon po ay 5 ng Enero, abay 8 araw na lang. Nandyan na yung big day kung saan ang Iglesia ni Cristo at iba-ibang mga grupo ay magrarally. 8 araw na lang! Ang rally naman ito ay talaga nagsimula dahil isang pagtutol doon sa impeachment ni Inday Sara. Ngayon, naging mas malawak na ngayon ang kadahilanan ng rally. Ang panawagan nila ay kapayapaan. Ang panawagan nila, unahin ng bayan, hindi ang sarili. Now, nung aking huling spokes hour, nagsabi ako na suspicious yung timing ng pag-reorganize ng National Security Council na tinanggal ang Vice President at sa kasaysayan natin palagi naman kasama talaga ang Vice President at saka ang mga dating presidente doon sa membership ng National Security Council. Now, alam mo kasi yan ay advisory body, no? Pero importante ang trabaho ng National Security Council kasi yung National Security, dalawa yan, no? Banta na nanggagaling sa labas at kapag merong nanlusob, yan ay invasion at banta na nanggagaling sa loob, no? Yung gusto magpatumba ng gobyerno gaya ginagawa ng CPP-NPA sa napakatagal na panahon na o rebellion. Now, yung invasion at rebellion, yan ay isang bagay na binibigyan ng advice ng National Security Council ang presidente, no? So nakapagtataka talaga bakit tinanggal si VP Sara, si dating presidente Rodrigo Roa Duterte at si Gloria Macapagal Arroyo at Erap Estrada dun sa advisory body na magbibigay advice sa presidente kung merong banta sa Republika na galing sa labas, na invasion o galing sa loob na rebellion. Now, ano ba yung importansya ng invasion at rebellion? Well, sa ating saligang batas kasi, naalala nyo naman, ang 1987 Constitution yan na isang reaksyon doon sa diktadorya ng Marcos Sr., no? Kaya, ginawa nila ng paraan na hindi mauulit muli yung ginawa ni Marcos Sr. noong 1972. Yung mga bata pa na hindi pa sinisilang ng mga panahon na yon, nung nagkaroon ng Declaration of Martial Law, pinadlak ang Kongreso at binuwag ang Kongreso. Si Marcos Sr. ang gumagawa ng mga batas at pinakulong lahat ng kalaban ng gobyerno. At linimitahan ang kalayaan ng malayang pananalita, no? So in other words, nagkaroon ng diktadurya. At ang diktaturyan yan ay umabot ng hanggang 20 taon, no? 20 years. Naku po, ito kayang si Bobong Marcos nagtatry siya na maging diktador. Di ba? Nagtatry kaya sa maging diktador. Di ba nagkaroon na ng trauma yung mga tao noong 1986? Noong panahon po ni Marcos Sr., yung diktador na tatay ni Bobong Marcos. Yun pinag-aralan talaga niya kung paano maging diktador. Ang problema kay Marcos Jr., hindi siya nag-aral ng lesyon. Hindi siya nag-aral. Wala, hindi siya natapos. Paano yan, Bobong Marcos, paano mo gagawin yung pagkadiktador niyan? Hindi mo alam paano mo sisimulan yan. Yun ang napapala ng mga hindi nag-aaral. Kung nag-aral ka sana, hindi na pag-ahalata yung mga galawan mo ngayon. Kaya lang halatang halata na pinapatahimik mo lahat ng mga kumakalaban sa gobyerno. Katulad ni Spokes Harry Roque, nagtatago. Si VP Sara Duterte, tinanggal niyo sa NSC. Pangulong Duterte, tinanggal sa NSC. Gloria Macapagal Arroyo, tinanggal sa NSC. Erap Estrada, tinanggal sa NSC. Ngayon, yung mga galawan ninyo, naaamoy na ng taong bayan. Kapag kalaban ka ng gobyerno, patatahimikin ka. Gumawa pa sila ng tuwadkom. Nilagay nila sa kilay sa Senado. Ngayon, ituloy mo, parang Spokes Harry Roque. Ano ba yan? Tuloy natin, ha? So, ang mga gaya ko na lumaki sa martial law, makanta kami na, may bagong silang, may bago ng, ewan ko ba kung ano yung mga bagong lipunan na yan, no? Na parang ginagawa rin ngayon ni Marcos Jr. doon sa kanyang tema na bagong republika. Kaya nga suspicious no? Bagong lipunan, bagong republika. Kaya lang talaga itong bagong republika ay talaga namang nasasapul, no? Dahil sa lahat ng mga masamang mga pangyayari. Yung isa sa pinaka delikadong Maynila, yung mga ganyan ba? Isa sa pinakamasamang quality of life. Bumalik na tayo sa dating Pilipinas kung ganyan ang ibig sabihin ng bagong republika. Pero mabalik tayo sa pinag-uusapan natin. So yung kahalagahan ng panlusob, invasion at rebellion ay dahil sa 1987 Constitution,
heto na lamang ang pupwedeng basihan para magdeklara ng martial law ang presidente. Kinakailangan merong isang dayuhang bansa na lulusubin tayo, invasion, or meron talagang paggamit ng dahas, ng armas para patalsikin ang gobyerno. Now, para maiwasan yung diktatorya ng 1972, sinabi rin ng ating 1987 Constitution, bukod sa dalawa na lang ang kadahilanan para magdeklara ng martial law, na itong pagdedeklara ng martial law, po pwedeng ma-review ang legal at paktual na basihan ng hukuman at ng ating Kongreso. In fact, automatic na kapag nagdeklara ng martial law, yung Kongreso ay talaga mag-i-special session at pag-uusapan ang legal at paktual na basihan. At kung walang legal at paktual na basihan, sasabihin nila walang bisaya ang pagdedeklara ng martial law. Now, yung importansya naman na ang hudikatura binigyan din ng kapangyarihan na mag-review ng paktual at saka ng legal na basihan para sa martial law, dahil nung panahon ng martial law nga, dubudulog sa hukuman yung mga kalaban ni Marcos Sr., pero hindi naman aaksyonan ng kanilang mga petisyon kasi ang sabi ng Korte Suprema, yung pagdedeklara ng martial law ay isang political question. Ito raw ang isang kapangyarihan na ibinigay lamang sa presidente at yung kanyang impormasyon na nakakalap ang siyang tanging magiging basihan ng pagdedeklara ng martial law na hindi po pwedeng paghimasukan ng hudikatura. Kaya nga, nagkaroon ng pag-abuso sa kapangyarihan. No? At ngayon, para maiwasan nga yung pag-abuso ng Marcos Sr., ngayon binago. At hindi forever ang martial law, ha? Merong time limit. Hindi gaya ng ginawa ni Marcos na parang 15 years ata ang martial law kasi linif niya yung martial law in time dun sa pag-visit ni Santo Papa. So ngayon, sandali lang ang pwedeng imposition ng martial law. Now, nabanggit ko rin na yung pagtanggal nga doon sa mga presidente, dating presidente at kay Inday Sara, para bagang parang wala nang pakialam si Inday Sara at ang mga dating presidente kasama si Presidente Digong doon sa mga bagay-bagay na pwedeng advice ng National Security Council, lalong-lalo na kung merong invasion o merong rebellion na basihan para magdeklara ng martial law. So sa akin, tinanggal nila yung balakid para doon sa pagdedeklara ng martial law kasi ngayon, lahat ng mga member ng National Security Council loyal at kakampi ng presidente. Sino ba naman ang tataliwas sa opinyon ng presidente kung siya ay magdedeklara ng martial law dahil sinasabi niya may banta sa ating gobyerno, kinakailangan magdeklara ng martial law. Now, ang tanong, kaya ba talaga at legal ba talaga ang pag-impose ng martial law para mapigil ang isang malawakang rally gaya ng Iglesia ni Cristo? Yun. Well, ang sagot po, hindi. Kaya nga po na-amendahan ang ating saligang batas. Kung maalala nyo, yung martial law noong 1972 dahil bigla raw inambush si JPE dyan sa Wakwak. At ito ay pag-ambush daw ng NPA. Kaya nagkaroon ng martial law. Unang-una, ngayon hindi po pwede yan nabasihan para magdeklara ng martial law. Bakit? Kasi yung assassination attempt, hindi naman yan outright rebellion. So, ibig sabihin na deklara po ang martial law nung panahon po ni Marcos Sr., yung diktador, nung inambush po si Juan Ponce Enrile. Kaya itong si Juan Ponce Enrile, isa rin itong promotor o isa rin itong tagapagpatupad ng martial law nung panahon po ni Marcos Sr., yung diktador. Kaya nga dito mga kareaksyon, makikita po natin ang pattern. Ang pattern po na ginagawa po ni Bobong Marcos ay para yatang gustong sundin yung hapak ng kanyang ama. Gusto yata niyang masunod. Pero palagay ko, nagsisimula pa lang ang pasok ng mga poporma pa lang si Bobong Marcos na gusto niyang ibirahin tayo ng martial law. Palagay ko papalag yung buong sambayan ng Pilipino, no? Baka may sumabog doon, may pinasabog doon, may ganyan, may ganoon. Deklara yung martial law, hindi pwede yan. Baka yung mga ganyang bagay, gawa-gawa lang, no? Kailangan i-verify muna yan ng gobyerno o ng mga tinatawag nating gobyerno. Yung gobyerno natin ngayon, meron ba tayong gobyerno? Meron tayong gobyerno, huwag kayong mag-alala, meron pa tayong gobyerno. Kaya mga kareaksyon, yun po ang kinakabahala po ng mga tao ngayon. Na baka, alam nyo na, para-paraan lang yan gumawa sila ng paraan para mapasabugin yung martial law. Hindi natin alam, kaya dapat mapagbantay tayo at mapagbasid na kapag, sa bagay, takot na yung gobyerno na marinig pa lang ng taong bayan na martial law, talagang umaalma na yan. Yun ang kinakabahala ngayon ni Bobong Marcos, yung rally po ng iglesia yung iglesia. Yung rally ng iglesia ay baka sumobrang laki niyan.
Sumama pati hindi mga miyembro ng iglesia. Baka lahat ng Pilipino isasama doon. O ngayon, anong gagawin ni Bobong Marcos kapag hindi na sila umalis doon? Kapag hindi na sila umalis doon sa Luneta Grandstand, hindi na sila umalis at nag-stay sila doon habang hindi bababa si Bobong Marcos, o wala na, kung sarado na yung daan, wala na, nag-stay na yung taong bayan doon, o sana mag-stay kayo doon. Mag-stay kayo doon, magbaon kayo ng mga ulam, pagkain, lechon, yung gano'n, pupunta ako doon para makakain naman ng lechon. Anyway, mga kareaksyon, ito tuloy po natin itong sinasabi po ni Idol Spokes Harry Roque. Dapat malawakang paggamit ng dahas para patalsikin ng gobyerno. So, yung mga intrigang ganyan, hindi na po pwede maging dahilan para sa martial law. Now, kasi alam nyo anong kahalagahan ng deklarasyon ng martial law? Kasi nga, magiging temporarily, ang commander-in-chief, ang presidente, ang siyang magiging mamumuno kasama ang militar. Kasi kaya nga martial law, military. No? Now, dahil ang paggagawa ng rally o pagsasaganap ng rally ay hindi basehan ng martial law, pwede bang gawin pa rin yan? Pwede. Kasi pwedeng sabihin nila, gaya ng ginawa ni Marcos Sr., na nagsabwata na ang mga tao sa rally at yung mga tao na gustong patalsikin ng gobyerno. Yun. Kasama ng ilang mga miyembro ng hukbong sandatahan. Kapag yan ang nangyari, sasabihin nila, merong rebellion. Miski wala pang malawakang paggamit ng dahas laban sa gobyerno. At dahil ang National Security Council ay lahat kakampi ng presidente, siyempre, lahat sila mag-a-advise, sige, mag-impose ka ng martial law. Yun! Now, ang tanong, legal ba yan? Sa tingin ko, hindi. Pero dyan papasok kung bakit dinoble ng presidente ngayon ang budget ng Kongreso at ng Senado. Di ba? Tinaasan ng halos sa doble ang budget ng Kamara at saka ang Senador. Pagkatapos, binigyan pa na sang katutak na akap na sila lang ang magdi-distribute, no? Hindi gaya ng mga AICs at saka mga tupad na in coordination with the SWD and DOLE. Well, iyan yung dahilan kasi sa tingin ko, kapag magmamartial law ang presidente, sinong tututol dyan? Samdamukal na kwarta ang binigay nila ngayon sa mga senatong at sa mga congressman, di ba? Doesn't it make sense? Mantakin mo, yung pagtaas ng budget ng Kongreso, mas mataas pa dun sa hiningi ng presidente mismo para sa Kongreso. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin yun, gusto nilang maging sunod-sunuran ang Kongreso sa kahit anong gusto ng presidente. At kung ikaw naman ay isang politiko na congressman at senatong na merong eleksyon sa Mayo at maraming gastos, ay talaga namang tatanungin mong utang na loob yan at ibibigay mo ang lahat ng gusto ng presidente. Sa suma total, miski walang basihan, ang Kongreso, bagamat may kapangyarihan na magsabing walang legal at paktual na basihan ng martial law, boboto lang yan. Oo, merong legal at paktual na basihan yan. Okay? Dahil nga sa sandamukal na kwarta na ibinigay nila sa 2025 budget. Yun. Paano ngayon ang hukuman? Well, yan na lang ang pag-asa natin. Ang pag-asa natin, ang hukuman na sa ngayon ay hindi po pwedeng tanggihan yung kanilang katungkulan na reviewin, repasuhin kung merong legal at paktual na basihan. Hindi gaya nung panahon ng martial law na sinasabi nilang political question na tanging presidente lang makakasagot. Ngayon talaga, obligasyon na yan ng hudikatura. Yun! Pero titignan po natin kung ano magiging kasaysayan kapag nangyari nga na nagkaroon ng martial law, magiging tikumba ang mga justices o talagang gagawin nilang katungkulan na ipatupad na ang saligang batas, ang pinakabataas na batas sa ating bayan, Dapat. mas mataas pa sa presidente, na lahat ng mga ginagawa ng presidente na labag sa saligang batas ay mapapawalang bisa. Now, alam nyo ngayon, sa ating kasaysayan, ang isang kapitbahay natin, South Korea, ay may ganyan na problema. Kaya lang, ibang sistema nila. Anong pagkakaiba? Unang-una, ang impeachment sa Pilipinas ay Kongreso. Pero ang uupong mga magistrado ay mga senador, mga politiko rin. Yun! Mas maganda yung sistema ng South Korea. Kasi yung mag-i-impeach ay mga mambabatas, pero ang didinig ng kaso ay ang Constitutional Court. Bakit mas maganda yon? Bihasa sa batas ang mga magistrado ng Constitutional Court. Hindi gaya dito sa ating Senado na wala pa kalahati sa kanila ang mga abogado. Karamihan ng uupong bilang mga magistrado magdidetermine kung matatanggal ang presidente o vice-presidente ay politiko na hindi bihasa sa batas.
So on that sense, on that note, parang mas maganda yung sistema ng South Korea. Pero alam mo, meron pang mas maganda sa South Korea eh. Kasi sa South Korea, na-impeach yung presidente dahil sa pagdeklara ng martial law. Yun! Ang tanong, pwede rin bang gawin yan sa Pilipinas? Well, theoretically pwede. Kapag nadeklara ng Korte Suprema na walang legal na basihan ang pagdedeklara ng martial law, in which case, yan ay pwedeng betrayal of public trust. Kasi Yun. public trust naman, isang basihan ng impeachment na kahit ano yan, pwede, basta yan ay paglabag sa sinumpaang katukulan na itataguyod ang saligang batas. At siyempre, pag ikay nagdeklara ng martial law na walang legal o kaya naman ay paktual na basihan, yan ay betrayal of public trust. Pero ang nakakainggit, etong nakakainggit, dahil sa South Korea, pag illegal ang pagdedeklara ng martial law, hindi ka lang matatanggal sa pwesto, makakasuhan ka pa ng insurrection. Naku po. Yan wala tayo sa Pilipinas. Dapat ang presidente na walang basihan, legal o paktual na magdeklara ng martial law, merong patawan na parusa, kasong kriminal Naku na po. meron ngayon sa South Korea. Kaya naiinggit ako sa mga South Koreans. Pero hindi pa naman tapos ang lahat, no? Pwedeng gumawa ng batas para magbigay nga ng criminal liability sa presidente na magdedeklara ng martial law na walang basihan. Pero pwede rin natin basahin yung sedition, no? Yung pag-attempt na yung pagtangka na huwag paganahin ang gobyerno. Baka pwede nating gamitin din yon sa isang presidente na illegal ang pagdedeklara ng martial law. Yun. Kasi alam mo, nangyari talaga, mali talaga yung ginawa ni Marcos Sr. Pero anong nangyari? Nakulong ba siya? Naparusahan ba siya? Hindi. Ang daming Supreme Court decision at saka may decision ng mga foreign courts sa Switzerland na ang dami nilang pera na ninakaw. Nakulong ba sila? Hindi. Merong court judgment sa Amerika na talaga linabag nila ang karapatan ng pantao ng napakadaming tao. Nakulong ba sila? Hindi. So dapat matuto na tayo sa ating kasaysayan. Yun, dapat. Kailangan kung wala pang batas para maparusahan sila, gamitin natin yung existing provision of the law. At ako talaga, pag-aaralan ko yung sedition, yung pagtangka na wag paganahin ang mekanismo ng gobyerno, titingnan ko kung papasok dyan talaga yung illegal na deklarasyon ng martial law. Pero ano naman ang leksyon na makikita natin sa South Korea? Alam mo, South Korea, mas mayaman sa atin yan. So, may mga nagsasabi na yung aktivismo namamatay sa mga mayamang bansa. Bakit sa South Korea? Walang tigil ang kanilang mga pagrarally. Malalamig pa nga ngayon ang panahon doon dahil winter. So, hindi totoo na kapag mayaman ang bansa, namamatay ang aktivismo. Tama. Ang nakakainggit talaga sa South Korea, talagang pinaninintigan ng mga mamamayan, bagamat sila mayaman na, yung kanilang karapatan bilang soberenyang mamamayan ng South Korea. At sana, ganyan din katindi ang paninindigan ng mga Pilipino sa paninindigan nila na sila ang soberenya, sila ang tunay na may kapangyarihan sa ating republika. Yun. Ang tanong, matututo ba tayo sa ating kapitbahay ng mga South Koreans? Hindi natin alam. Well, malalaman natin yan sa mga darating na araw. Yun. Dahil sa tingin ko talaga, magkaka-inkwentro talaga ang puwersa ng kadiliman at puwersa ng kabutihan sa mga darating na araw. So ikaw, kabayan, saan ka papanig? Kadiliman or kabutihan? Kabutihan. Demokrasya or diktadurya? Demokrasya. Pandarambong o responsableng pamumuno? Irresponsableng pamumuno. Para sa ating taong bayan tayo, Yun. para sa inang bayan tayo, doon po tayo sa tama, doon tayo sa kabutihan. Maraming salamat po. Maraming salamat din sa iyo, Spokes Harry Roque. Napakaganda pong mga ilustrasyon at mga example, mga limbawa ang ginamit po ni Spokes Harry Roque na kung saan pwede na gumawa ng paraan si Bobong Marcos at ang 10 ng kanyang mga kampon na baka sa nakikita po ng mga eksperto na baka umantong po tayo sa martial law. Pero sa kabilang banda, hindi po pababayaan ng mga tao yan, ng mga mamamayang Pilipino na magkaroon po ng martial law ulit.
Anyway mga ka-reaction, wag po ninyong kalimutan mag-subscribe, like at i-share ang ating video, no? Mag-comment po kayo sa comment section kung ano po ang palagay ninyo sa nangyayari sa ating gobyerno ngayon. Ito ba'y may tuturing natin na hayagan na po ang panggigipit sa mga taong nagsasalita po, mga may disgusto sa ating bayan, sa pamumuno po ni Bobong Marcos, you know? Duterte! 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 Syukran. Bye.